Hallelujah, 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 Hallelujah. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating. Nakasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na, bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa, buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo mo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, at isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. Batiin po muna ang katabi ng Happy New Year. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Talagang walang makakapigil sa mga deboto. Pagmasdan ninyo ang ating paligid, alas 4 ng madaling araw, punong-puno ang simbahan ng Quiapo dahil tayong lahat nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng papurit palangal ng malakas
ang ating Panginoong tagapagligtas. Araw ng Biyernes, at hindi lang Biyernes sa araw na ito, binubuksan natin ang mga unang Biyernes sa taong 2025. At pag pinag-uusapan ang salitang Biyernes, ito ang araw ng ating debosyon. Ito ang araw ng mga deboto. Ito ang araw ni Jesus Nazareno. Ito ang mga sandali na kung saan tayong lahat ay unang-una nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat tayo sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa sa ating buhay, sa ating mga kakulangan, karupukan at kahinaan, humihingi tayo ng awa at habag kay Jesus Nazareno. At ikatlo, ito rin ang araw na kung saan itinataas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at lahat ng pagsusumamo ng ating mga puso. Kaya nga, napakahalagang malaman natin sa mga sandaling ito na binubuksan din natin ang unang misa sa unang Biyernes ng taong 2025, buwan ng Enero. Kaya naman alam ko sa inyong mga puso, lubos-lubos ang ating kagalakan dahil sa unang Biyernes na ito, naririto tayo sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Nakakasiguro ako na ang puso nating lahat punong-puno ng kagalakan dahil sinasalubong natin ang isang bagong taon, taglay ang matinding pag-asa ng isang bagong simula at isang bagong hangarin na mas mapabuti ang ating mga sarili at mas mapalalim ang ating mga debosyon. Bagong taon, alam po ninyo, pag bagong taon ang pinag-uusapan sa ating mga Pilipino, hindi nawawala ang salitang bago. Kaya naman nakakasiguro ako, marami sa atin ang excited kapag pinag-uusapan ang bagong taon. Kaya nga minsan, di ba, ahead of time, natatanggap na natin ang mga Christmas bonus, di ba? 13th month pay para paghandaan ang isang bagong taon. Kaya nakakasiguro ako, siguro yung mga kababaihang dalaga, kapag bagong taon ang pinag-uusapan, ang unang pumapasok sa isip nila, ano kayang bagong buhok ang nais kong makita ng mga tao, Magpapakulot ba ako? Magpapaunat ba ako ng buhok? At ano kayang new look ko sa New Year? Anong kulay ng buhok ko? Kulay pink ba? Kulay yellow-green? Kulay brown ba? Sa mga kalalakihan, ang iisipin niya, ano kayang bagong gadgets ang bibilin ko? Ano kayang bagong sapatos? Ano kayang bagong pantalon? At alam po ninyo, sa mga magkasintahan, pag yan, nakukonsumi na sa kanilang mga boyfriend at girlfriend, mag-iisip yan na palitan ng bago ang kanilang kasintahan, Sasabihin nila, para bagong relasyon sa bagong taon. Pero yung mga mag-asawa dito, pasensya na po, hindi ninyo pwedeng palitan ng asawa ninyo ng bago. Kasi till death do you part na yan, Nangako kayo sa Panginoon na mamahalin sila habang buhay. At naaalala ko, tuwing bagong taon, binibili kami ng aming mga nanay noon, ng bagong damit, Naaalala ko mula panganay hanggang bunso, 5 kaming magkakapatid, kung anong damit ng panganay,
siya ring damit ng bunso. No? Kapag ka kulay blue ang damit ng panganay, hanggang bunso, kulay blue. Kung anong pantalon na brand, pareho din, pati sapatos. Kung hindi naman magkakapareho ng kulay, magkakapareho ng design. At nakakasiguro ako, paano sinalubong ng mga nanay ang bagong taon? Siguro, no, pumunta yan sa palengke at bumili ng paboritong duster. At anong kulay ng duster ang binili? Kulay pula. At kung may bonus, anong design? Polka dots. Bilog-bilog. Ito yung paborito ng mga nanay. Yung iba natatawa, no? Siguro ayan yung suot ng bagong taon. Kasi nga, bago, bagong look, bagong damit, bagong kagamitan. Marahil tayong mga Pilipino, ito yung nais natin kapag pinag-uusapan ang bagong taon. Pero alam po ba ninyo, si Jesus Nazareno, ang batang sanggol, may nais ding bago sa ating lahat. Hindi bagong damit, hindi bagong itsura ng mukha, hindi bagong kasangkapan, hindi bagong bahay, hindi bagong pananamit, kung hindi isang bagong puso at bagong kalooban. Ito ang hangad ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang dati nating buhay magkakaroon ng isang bago at mabuting pamumuhay. Alam po ninyo, minsan may magkapatid na kambal. Ang pangalan ng magkapatid na ito, si Popoy at si Momoy. Dahil sila'y magkambal, magkamukhang magkamukha sila. At sila ay nasa elementarya. Alam po ninyo si Popoy, napakatalino. Ang galing sa math, ang galing sa English, ang galing sa science. Magaling din siya sa sports at maraming skills. Magaling magsalita at maraming talento. Kaya naman kadalasan si Popoy ipinanlalaban ng kanilang paaralan sa iba't ibang paligsahan. At kalimitan na iuuwi ni Popoy ang gintong medalya. Kaya alam po ninyo, karamihan sa kanilang paaralan, ang mga guro't mag-aaral, hinahangaan ng labis-labis si Popoy. Pero ang kaniyang kambal na si Momoy, hindi ganoong kagalingan. Pangkaraniwan lamang. Kalimitan nga, nagdo-double time pa siya para makahabol sa kanilang klase. Si Momoy, ginagawa niya ang lahat ng kaniyang makakaya, hindi para makipagpaligsahan. Kung hindi naging pamantayan niya sa buhay, ang bigay ang kaniyang the best. Hindi lamang sa school, kung hindi maging sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, at sa kanilang paaralan. Minsan, ang magkapatid na kambal na ito, binigyan ng tig-1,000 ng kanilang ninong bagong taon. Kaya alam po ninyo, ang magkapatid na ito, pumunta agad sa plaza. At ang unang ginawa ni Popoy, bumili ng lobo, bumili ng mga laruan, at bumili ng mga candy. At nung ibinigay ito kay Popoy, tuwang-tuwa siya at napakasaya. Kaya nung nakita niya ang lobo, labis ang kanyang kagalakan. At napansin niya, yung kanyang kambal na si Momoy, tingin ng tingin sa kanya. Kaya ang sabi ni Popoy kay Momoy, Momoy, bakit ba tingin ka ng tingin sa aking mga lobo, sa aking mga candy, at sa aking mga laruan? Naiinggit ka siguro ano? Ang problema sa iyo, Momoy, ang tanga-tanga mo. Ang bobo-bobo mo talaga.
Di ba binigyan ka din ni Ninong ng 1,000 piso? Bakit hindi mo ibili ang sayo para maging masaya ka rin na kagaya ko? Tingnan mo ako ngayon, napakalaki ng aking lobo, ang dami ng aking mga laruan, at ang dami ng aking mga candy. Ang bobo-bobo mo kasi. Kaya nung marinig yun ni Momoy, umiyak siya ng umiyak. At alam ninyo, wala siyang nagawa kung hindi iyuko ang kanyang ulo. At hindi sa kalayuan, siya ay naglakad. Kaya nga sinundan ni Popoy ng paningin ang kanyang kambal na si Momoy. At hindi sa kalayuan, nakita ni Popoy na si Momoy bumibili sa karinderya ng 2 tubig, ng 2 kanin, at ng 2 ulam. Pagkabigay ito kay Momoy at ang sukli, agad na inabot ni Momoy sa mag-inang may kapansanan. At ang sabi ni Momoy, "Nay, Ale, ito po ang tubig, pagkain, at kaunting pera. Pinabibigay po sa inyo ng batang sanggol na si Jesus Nazareno." Kaya nung tanggapin ito ng mag-ina, sila'y iyak ng iyak sapagkat makakakain na rin sila. At ang sabi ng ina, "Alam mo, napakabait mo. Salamat sa ibinigay mo. Kanina pa kaming umagang gutom na gutom ng aking anak. Alam mo ngayong bagong taon, halos lahat ng tao nagmamadali. Halos lahat ng tao walang pakailam sa iba. Yung ibang tao nga, habang kami namamalimos, anong ginagawa sa amin? Iniirapan kami. Yung iba, minumura pa kami. Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Ang tanging lais lang namin ay makakain. At alam mo, ikaw lang ang bukod tanging huminto para sa amin at nagbigay ng pagkain at salapi. Napakabuti mo, napakabait mo. Maraming salamat sa iyo." At alam nyo ang sabi ni Momoy, "Nay, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Isa lang ang tanging mabuti. Yan ang batang si Jesus Nazareno." Kaya nung marinig iyon ni Popoy, nabitawan niya ang lobong kaniyang hawak at siya'y tumakbo ng mabilis kay Momoy. Lumuhod sa kaniyang kapatid at sinabi niya, "Alam mo ba, Momoy, patawarin mo ako sa sinabi ko sa iyo kanina. Bagamat ang tao, ako ang tinitikalang matalino, magaling at mahusay, pero sasabihin ko sa iyo, ikaw ang tunay na matalino, sapagkat napakalaki at napakaganda ng iyong puso at kalooban. Hindi gaya ko, tinitingala at hinahangaan man ako ng tao dahil sa aking angking katalinuhan, pero ang puso ko napakaliit. Hindi kagaya mo, nagniningning ang iyong puso dahil ikaw ay mabuti at napakabait." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bagong taon na, bagong simula. Ang magandang katanungan, ikaw pa rin ba ang dating ikaw na madamot at sarili lang ang iniisip? Ikaw pa rin ba ang dating ikaw na walang pakialam
sa pangangailangan ng ibang tao? Ikaw pa rin ba ang dating ikaw na sariling papuri lamang ang iyong inaatupag? Ang hangad ni Jesus Nazareno para sa bagong taon na ito, pagbabago ng ating puso at kalooban. Hindi interesado sa Jesus sa anumang bagong damit, bagong kaanyuan, bagong itsura, bagong kasangkapan na mayroon tayo. Interesado sa Jesus sa pagbabago ng ating mga puso mula sa dating buhay patungo sa isang bagong buhay, mula sa buhay na pagiging makasarili patungo sa buhay ng pagbibigay, mula sa kasikaman hanggang sa pag-aalay ng sarili, mula sa kawalan ng disiplina sa pagiging responsable. Ito ang hangad ni Jesus sa bawat isa sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa unang Biyernes ng taong 2025, walang hangad ang pangalan ni Jesus Nazareno kung hindi ang ating kabutihan, ang pagbabago ng ating mga puso, ang pagbabago ng ating kalooban. Kaya sa bawat sandali at bawat pagkakataon, isipin po natin ang magbango tungo sa kabutihan at tunay na paglilingkod kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.